Praise God. Sige po, manalangin na po tayo. Panginoon, purihin ka, sambahin ang pangalan mo. Luwalhati sa iyo, O Diyos, na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay lubos na nagagalak dahil muli, Panginoon, kami po ay makapaglilingkod sa iyo at magpapagamit po sa iyo. Dalangin po namin, kami po ay gawin mong karapat-dapat at anumang pagkakamali, pagkakasala na nasumpungan mo sa bawat isa, ay pagpatawad mo, tulungan mo magkaroon kami ng malaking kagalakan sa pag-aaral ng salita, maintindihan namin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, ang iyong mga salita, Panginoon, at malaking pasasalamat dahil lagi mo kaming binibigyan ng aming mga pagkain, sa aming espiritu, Panginoon, sa aming kaluluwa, at ito ay iyong mga salita. Dalangin po namin ang iyong banal na espiritu magturo ng sagana at pumatnubay sa amin lahat, Panginoon. Tulungan mo akayin ang mga tao na makinig ng iyong salita, ang mga kasamahan, mga kapatiran, at maging yung mga bago-bago o bago, Panginoon. Lord, patuloy na malaman nila ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, at ang iyong salita, Panginoon, na siyang pag-asa ng bawat isa sa amin. Ikaw maluwalhati, madakila, mataas, at maparangalan sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po muli sa lahat ng mga nakatune in na. Okay, i-share na po ninyo ito at mag-encourage po kayo ng mga tao na makapakinig din ng ating mga live stream o ng salita ng Diyos. Okay? Good evening sa lahat na naka-tune in at sa lahat ng mga makikinig ng salita ng Panginoon. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa bahay. O purihin ng Diyos at may pagkakataon tayo na magampanan ang pakikinig ng salita ng Diyos. At today message o tonight message is how to protect our mind against the attack of the devil, o how to protect our mind against Satan's attack. Yan po ang ating mensahe. Paano natin maingatan ang ating mga isip, no? Mula sa mga atake ng ating kaaway, no? May mga tanong na pwedeng mag-arise sa bawat isa sa atin, no? At maraming tanong ang mga Kristiyano kung bakit daw po ang ating isipan ang pangunahing ina-attack o pinupuntirya ng ating kaaway, no? So, sasagutin natin yan sa gabi ito. Sana makarating po tayo doon hanggang isang oras lang naman po tayo o wala pang 1 hour, almost 1 hour ang ating gawain at sana ay kung hindi man po natin ito matake lahat, ay sa mga susunod na pagkakataon, no? At pangalawa, yung mga guidelines o mga bagay na dapat po nating gawin upang makasurvive tayo, malampasan po natin ang mga atake ito ng ating kaaway, no? How to survive na manatili tayong nakatayo ang ating pananampalataya at nagpapatuloy sa Panginoon habang may mga atake ang kaaway sa ating mga isipan, no? So, kung magbabasa tayo ng Biblia, sa scripture po, sa Bible, binigyan po ito, ito po ay ang Biblia nagbibigay na napakalaking importansya sa kondisyon ng ating mga kaisipan, ng ating mga isipan, no? So, meron nga pong isang popular na mangangaral na sinabi po niya na be careful what occupies your mind because it will greatly determine what you become, no? Sabi, bantayan daw po natin ang ating mga isipan, ang ating mga kaisipan dahil ang laman ng ating kaisipan ay magiging laman din ng ating buhay. Kung ano yung ating iniisip, magiging yun po tayo. Yun po ang ibig sabihin po nun. So, napaka-delikado po pala na kung ano-ano ang payagan natin
ilaman sa ating isipan sapagkat kung ano yung nilalaman ng ating isipan, posible po na yun maging tayo o yun yung maging ikaw o tayo pagka kung ano yung nilalaman, pinapayagan nating ilaman ng ating mga kaisipan, no? So, si Apostle Paul sa lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon, si Apostol Pablo ang marami sinasabi sa Biblia patungkol sa kaisipan, no? Isa na po dito yung sinasabi sa Ikalawang Korinto 11 talatang 3, 2 Corinthians 11 verse 3. Sabi po diyan, ngunit nag-aalala ako baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na naninlang ng ahas, no? So, ibig sabihin, si Apostol Pablo ay concerned sa ating kondisyon ng ating mga isipan, kung paano ang ating Panginoon ay napaka-concerned siya sa laman ng ating mga isipan dahil alam niya na ito ang inaatake ng kaaway, no? Gayon din si Apostol Pablo. At sinabi nga po sa 2 Corinthians 11 verse 3, si Pablo po ay nagsabi na nag-aalala siya, no? Baka daw malason ang ating isipan at mailayo tayo mula sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ng ginawa ng ahas o ni Satanas na naninlang si Eva, no? Ng ahas. Yan po ay masusumpungan sa Genesis 3, no? So, ibig sabihin, totoo na pwede palang malason ng ating isipan. Pwedeng ito ay mapasama, no? Magkaroon ng kondisyon na hindi maganda at mapasama dahil ang lason ay nakakasama, di po ba? Ang lason ay nakakapatay, no? So, kaya nga nag-aalala si Pablo na baka ang isipan daw po natin ay malason o maging masama, no? At mawala daw po o yung mailayo tayo mula sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya malaki ang nagagawa ng mga bagay na iniisip po ng tao upang tayo ay magkaroon ng hindi magandang kalagayan. Sabi nga, kung ano yung iniisip natin, yun tayo. Kaya mag-ingat po tayo kung ano-ano yung ating mga iniisip, no? Okay, pag ninanais tayong gambalain ng ating kaaway na dyablo, no? Ang una niyang inaatake o una niyang pinupuntirya ay walang iba kundi ang ating isip, no? So, sa 2 Corinthians 10, 4-5, 4 hanggang 5, sabi dito, ang sandata namin sa pakipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang maling pangangatwiran, ginagapi namin lahat pagmamataas, laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo, no? So napakaganda kung lahat ay ganito po ang confession, kung lahat ay ganito po ang gustong mangyari sa kanilang kaisipan. So si Apostle Paul, dahil alam niya na pinupuntirya ng kaaway ang ating isipan, dalawang bagay po ang pinupuntirya ng kaaway, ang ating isip at ang ating puso. Mamaya mapapaliwanag ko sa inyo ng bakit isip at bakit puso, no? So, si Paul po, ang topic po niya sa 2 Corinthians 10 ay patungkol po sa mind, sa ating mga isipan. May sinasabi siya ditong kuta. Ang sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi makamundo, hindi gaya ng ginagawa ng sanlibutan ng mga makamundong gawain, kundi ang ating pakipagbaka o sandata ay ang kapangyarihan ng Diyos na makakapagbagsak ng kuta. So, yung kuta po dito ay tinatawag sa English na stronghold, no? Na pag-aralan na natin to last Wednesday na. Ang ibig sabihin ng stronghold, ito yung kuta, o sa madaling salita, ito po yung kampo ng devil na nakapasok sa ating isip dahil napayagan po natin, no? Natanggap natin. Kaya nga,
para hindi siya makapagtayo ng kuta dito sa ating isipan, hindi tayo dapat tanggap na mga kaisipan na lumilipad, na dumadapo sa ating mga isipan, no? So, simulay ang mga nakakaapekto sa ating mga isipan ay nagmula sa mga bagay na ating binabasa, sa mga bagay na ating napapanood, naririnig, napapakinggan sa telebisyon, napapanood sa TV, sa mga cellphone, nakikita natin sa Reels, sa TikTok, sa Facebook, no? Mga pelikula, kaisipan na tinanggap mo, no? Pinaniwalaan mo, na dahil pinaniwalaan mo, naging habit mo, nagawa mo, ginagawa mo, naging habit mo na dahil ginagawa mo, naging habit mo na, naging pattern mo na, no? At minsan, ayaw mo nang gawin, dahil napag-isip-isip mong hindi tama, hindi maganda, ayaw mong gawin, pero wala kang nagawa o nagagawa, no? Gusto mong baguhin ang sarili mo, pero hindi mo mabago. So, ang tawag dito ay stronghold, mga kuta, no? Itong dahilan kung bakit yun nga napag-aralan natin last Sunday na sinasabi po sa Romans 7 na ayaw mo nang gawin to pero nagagawa mo pa, wala kang kaya-kayanan kasi nandun yung kuta ni Satanas na nakapagtayo dun sa ating mga isipan. Yun po ang naging problema, yung stronghold o yung kuta na nasa ating isipan, no? Hanggat hindi po ito na-abolish o na-abolish, hanggat hindi po ito natatanggal, hindi po ito napupull out o napupull down, no? Hindi pa ito natatanggal sa ating isipan, mahihirapan pong talikuran ng isang tao ang mga mali niyang ginagawa, no? So para po kasi na oo, pinalaya na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, pero yung old self nandun pa rin eh. Kasama dun, yung old mind na natanggap natin, prinsipyo, sistema, na lagi natin ginagawa nung una pa man, wala pa tayo sa Panginoon, hanggang nasa Panginoon tayo, bakit hindi pa matanggal-tanggal? Bakit hindi pa mabago-bago? Dahil may kuta si Satanas na nasa isipan natin na hindi pa natin napupull down, na-aabalis, hindi pa natin natatanggal sa ating mga isipan, no? So, sinasabi ni Apostle Paul, ni Apostle Pablo, na hindi po ito labanang physical. This is not a physical weapon, nakagaya ng baril, basuka, armalite, hindi po yan, no? Hindi po yung physical weapon ang sinasabi dito, kundi para ma-pull down yung mga stronghold na ito, ay kailangan po natin yung spiritual weapon, no? Yung mga spiritual na kasangkapan na mga weapon na kailangan po nating gawin sa ating araw-araw, kagaya po ng pananalangin, no? Pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-worship sa Panginoon. Sa pamagitan nito, we can abolish yun din, magagawa natin ma-pull down yung mga strongholds na ito, no? Yun sabi nga po sa 2 Corinthians 10 na we can demolish the arguments, no? Yung mga ito pwedeng sirain, no? Sinisira natin ang mga maling pangangatwiran, ginagapit natin ang lahat ng pagmamataas, yung mga pride, no? Laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Anumang bagay na lumalaban tungkol sa kaalaman, patungkol sa Biblia, patungkol sa kalooban ng Diyos, patungkol sa salita ng Diyos, no? Ay dapat daw po natin ma-pull down yun sa ating isipan, no? Bihagi natin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo, na ito ang dapat natin gawin, tong kaisipang ito, lahat ng mga ideya na ito, lahat ng mga prinsipyo na tanggap natin sa buhay nung tayo ay wala pa sa Panginoon, na hindi maalis-alis dahil
nagtayo si Satanas ng stronghold sa ating isipan, ay kinakailangan sumunod, matutong sumunod, no? Sa kay Kristo, sa kalooban ng Diyos at sa mga salita ng Panginoon. At mangyayari to kung tayo po ay mismo ang magtatakwil ng mga strongholds na ito ng kaaway na nasa ating isipan. At ang pakikipagbaka natin ay hindi laban sa mundo, hindi laban sa laman, no, kundi laban sa mga spiritual weapon na gaya na sinabit ko nga po kanina sa inyo, no? So kailangan natin ng panalangin, ng pakikinig ng salita ng Diyos, no? Para mabura yung mga maling kaisipan, mabura yung mga maling ideya, mabura yung maling prinsipyo. Kailangan natin ng Biblia, ng pagbabasa sa salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, yung pag-worship sa ating Panginoon, no? Sabi diyan, we take captive every thought. Marami pang nakagapos na mga hindi magagandang kaisipan na store, na stock sa ating mga isipan, no? Kahit sa ating mga sarili, tayo humingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan, pero yung mga nakastock diyan ng mga maling kaisipan, kinakailangan ma-pull down po ito, maialis po natin sa ating mga isipan, kagaya po ng mga lustful mind. Pag sinabing lustful mind, yung mga mahahalay na kaisipan. At saan po natin madalas na nakukuha yung mga mahahalay na kaisipan? Sa panonood po ng mga mamahalay na panoorin, no? Sa pagbabasa ng mga mahahalay na aklat, mahahalay na articles, no? So, dapat po ay, ito po ay unti-unting, ito po ay maalis sa ating mga isipan, maipabagsak po natin yung mahahalin na kaisipan. Isa pa, yung pinakamalakas din ay yung fear, yung takot, no? Bakit lagi ka natatakot? Kasi meron pong stronghold Satan na takot sa ating mga isipan. Siya'y naghasik ng takot. Bakit natatakot ka na magpatotoo? Bakit natatakot ka magpagamit sa Diyos? Kasi marami kang maling kaisipan na tinanggap. Na akala mo, pag nagpagamit ka sa Diyos, maapektuhan ang pag-aaral mo, maapektuhan ang pagtatrabaho mo, na ang kailangan lang naman ay time management, no? Kahit ka nagtatrabaho, pwede ka magpagamit sa Diyos. Kahit ka nag-aaral, pwede ka magpagamit sa Panginoon, no? So, yun po yung mga fear na hinasik ni Satanas sa ating mga isipan, yung takot. Kaya ayaw po nating gawin ng mga bagay na ayaw po nating humakbang para makalaya tayo sa takot dahil doon sa fear na yon, no? Meron tinatawag na pagdududa. Marami tayong worry, nagdududa tayo dahil si Satanas ay nagtayo ng doubtful, naglagay ng doubt sa ating mga isipan. Mga troubled mind, yung mga kaisipan na magulo, no? So, ilan lang yan sa kondisyon ng ating mga kaisipan, no? May tinatawag din stubborn mind. Yung isipan na lagi mong kinokorek pero ayaw magpatama, ayaw magpakorek, may pride, no? Parang siya lang ang tama, ayaw niyang tumanggap ng correction. Ang tawag po doon ay stubborn mind, no? So, complacent mind. Yung tamad na tamad ka, complacent, parang lagi sabihin mo, ayokong muna, mamaya na lang, ganon, yung mga ganong senaryo, no? So, tandaan po natin na patuloy na sinasabi sa Biblia na si Satanas ay pumaparito upang magnakaw, pumatay, at pumuksa, to kill, to steal, and destroy. Not only our body, but He wants to destroy us. He wants to destroy
He wants to destroy me. Tayo, bilang mga mananampalatayang Panginoon, gusto niya tayong mawasak, no? Hindi, lahat ng tao gusto niyang gawa ng ganon, pero pinupuntirin niya ay yung mga anak ng Diyos. So, kaya nga, tayo nakakaranas ng mga pagsubok, mga problema, kapighatian dito sa mundong ito dahil andyan ang ating kaaway, no? So, at maraming mga pamilya ngayon ang destroy. Isa pa yun sa dinidestroy niya yung relationship ng bawat family members, dinidestroy niya yung bawat pamilya, no? At ang tanging ginagawa niya paraan para ma-destroy ang pamilya ay maglagay ng maling kaisipan sa bawat miyembro ng pamilya. So, kailangan nating matutunan at malaman ang mga ito, no? So, mahalaga sa Diyos ang ating mga kaisipan. Kaya nga, ang Biblia ay nagsasabi ng mga katuruan patungkol sa mga kaisipan. Ano po ang sabi sa Philippians 4 verse 8, Filipos 4 talatang 8, sabi po doon sa verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na ito, bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, bagay na marangal, bagay na matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, ito yung sinasabi ni Pablo na dapat maging laman ng ating mga isip. Sabi sa English, meditate these things. Ibig sabihin, think about it. Ito lagi nating alalahanin. Ito ang dapat nating isipin, no? Ibig sabihin yung mga bagay na ito, kaibig-ibig, kapuri-puri, karapat-dapat, bagay na malinis, marangal, matuwid, totoo, kaibig-ibig, kagalang-galang, lahat ng mga ito at kagaya nito, ang dapat daw maging laman ng ating mga isipan. No? Ang mga bagay na ito, hindi basura. No? Ito ay mabuti sa ating mga kaisipan. So, dapat, ito yung mga bagay na pumupuspos sa atin. At alam natin kung ano yung mga bagay na katotohanan. Kapuri-puri, kaibig-ibig, bagay malinis, matuwid. Walang iba kundi ang mga bagay ng Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. So, ang sabi, meditate on it. Ito yung pagbulay-bulayin mo. No? Sabi nga ni sa Psalm 1 verse 1, sa Joshua 1 verse 8 na ito ang ating alalahanin. Habang ikaw'y natutulog, araw at gabi, habang ikaw'y nakatayo, habang ikaw'y naglalakad, habang ikaw'y nagtatrabaho, ano man ang ginagawa nyo, meditate the Word of God. Dapat ay inaalala natin palagi ang salita ng Diyos. No? So, halimbawa, pag Sunday, nakinig ka, pwede mong alalahanin ang salita ng Diyos, pakinggan mo uli. Ng Lunes, ako, yun ang ginagawa ko. Kahit yung message na binigay ng Panginoon sa akin, yung mga mensahe ng mga nagtuturo, nire-review ko po yan. Inaalala ko po yan. No? Ito isang paraan para maingatan ng ating isipan sa mga basura na naninais ng kaaway na pumuspos ng ating isipan. Gaya nga ng narinig nyo, you are what you think. No? Kung ano na iniisip mo, yun ka. No? At karaniwan, kung hindi ka ibig-ibig, hindi malikalit, hindi malinis, hindi ka dapat, hindi ka puri-puri, hindi totoo, hindi marangal, hindi matuwid, hindi ka galang-galang ang ating mga naiisip, ipo ba? At kabaliktaran noon ang ating naiisip, magiging marumi ang ating mga isipan. No? Naunawaan po ba natin? So, dapat maging mapili po tayo sa mga inilalagay sa ating mga isip, di ba? Ang mga senior citizen, pag nag-usap-usap yan, ang maririnig nyo lagi, kamusta na cholesterol mo? Kamusta na sugar mo? Kamusta na yung tuhod mo? No? Lahat ng mga nararamdaman nila, no? Sabi nga,
O nga, mataas ang sugar ko, kaya ngayon mapili na ako sa aking pagkain. Mapili tayo sa ating pagkain. Mapili tayo sa ating mga sinusuot. Pero ang tanong, mapili ka rin ba sa mga nilalagay mo sa isip mo? No? Kaya nga sabi sa Ephesians 6:17, maglagay daw tayo ng helmet sa ating mga kaisipan, no? Kung paano ang mga nagmumotor ay nag-helmet para maiproteksyonan ang kanilang brain, ang kanilang ulo, ganyan din tayo, no? Dapat meron tayong helmet of salvation para ingatan ang ating mga kaisipan. Dahil ang pinupuntirya ng kaaway ay walang iba kundi ang ating puso at ang ating isipan, no? So, ang gamit sa Bible, ang gamit ng puso at ng isip ay parehas lang. They are the same, no? Hindi pwedeng tama ang puso mo tapos mali ang isip mo. Hindi rin pwede na mali ang tama ang puso mo at mali ang isip mo. Hindi rin pwede mali ang isip mo tapos tama ang puso mo. No, hindi pwede ganoon. Kung tama ang isip mo, tama rin ang puso mo. Kung tama ang puso mo, tama rin ang isip mo, no? So, the most dangerous area ng ating katawan ay walang iba kundi ang puso at isip. Sabi nga sa Bible, no, kung natatandaan po natin, sabi sa Jeremiah 17, the heart is deceitful above all things. Ang ating mga puso ay madaya, kaya hindi nga dapat tayo nagdesisyon gamit ng ating puso at hindi rin tayo dapat nagdesisyon lagi na gamit ng ating isip, kundi dapat humingi tayo ng guidance sa Word of God. Humingi tayo ng guidance sa Panginoon kasi pwede magkamali ang isip at puso dahil ito ay nadudumihan ng kasalanan, nadudumihan ng mga bagay ng mundong ito, no? So, at minsan, hindi natin napoproteksyonan ang ating mga isip na kung ano lang pumasok sa isip natin, ine-entertain natin, no? Ibig sabihin, ng entertain, halimbawa pumasok sa iyong isipan, masamang kaisipan, imbis na i-rebuke mo. Sabi ko nga, hindi naman tayo nagkakasala kung hindi natin ginagawa. Pero kung ang kaisipan yun na pumasok sa iyo na hindi maganda, ini-entertain mo, pinagbubulay-bulay mo pa, no? Sabi, masama yun. Dapat nire-review agad natin, pinaaalis natin, ayokong isipin ka, ayokong isipin yan, masama yan, ayokong isipin yan, kasalanan yan. Sa isip-isip lang natin, ha? Huwag niya sabihin pag may katabi ka, baka sabihin ng mga katabi mo, nasisiraan ka ng isip, di ba? So, bakit kinakailangan na i-review natin yung mga maling kaisipan na pumapasok sa isip natin dahil ang ating buhay ay madetermina sa mga bagay na nilalaman ng ating isip at ng ating puso. So, sa buhay mo, ngayon, sa buhay ng bawat isang tao, kung ano ang buhay mo, ito po ay resulta ng mga bagay na tinanggap mo, inisip mo sa iyong isipan at tinanggap mo sa iyong puso. No? Kung halimbawa, naging masungit ka ngayon, yun ay bunga na masungit ka ng buong linggo kang masungit. No? Mahirap kang mumuti at mahirap kang ngumiti at maging loving, maging mapagmahal kung napuot ka at nainis ka ng buong linggo, no? Parang ang hirap tumawa, ngumiti, ang hirap magmahal, no? Kapag napuspos ka ng galit, inggit ng isang buong linggo, no? So, napakahirap maging loving kapag ang isipan mo ay puno ng hatred, bitterness, at suspicions, no? Yung mapagsuspetsa ka, ganon. So, mali yun. Mahirap na lumakad ka ng humble, na maging mapagkambaba ka, kung pinuspos mo ang iyong isipan ng pride, ng kayabangan, at ng pagiging arrogant, no? So, yung laman at puso, ang laman ng ating puso at isip, no, ay nakikita sa kinikilos mo. Kaya nga,
Bakit ang pangit ng kilos mo, ang pangit ng action mo, ang gaslaw mo, o ang, ang harsh mo? Kasi, yun na laman ng isip mo at puso mo. Nakapag-isip ka ng masama sa kapwa mo, kaya ganun ka, dabog ka ng dabog, no? Salita ka ng salita ng hindi magaganda dahil nag-isip ka ng masama sa kanya, no? So, very powerful ang mind. Pwede tayo mapabuti o pwede tayo mapasama sa pamagitan ng ating isip. Ang isipan daw po natin ay parang taba o parang kutsilyo na pwedeng panghiwa ng karne, no? Pwedeng masaktan ng iba sa pamagitan ng isip natin, no? No, nakakasakit tayo ng damdamin ng kapwa dahil sa isip mo, nag-isip ka ng masama sa kanya. Kaya kung ano-ano yung mga sinabi mo sa taong yon, no? So, ang isipan din natin ay may kapangyarihan na i-shape tayo, na tayo hubugin, no? So, kaya kailangan talagang proteksyonan ang ating mga kaisipan. And protecting our mind is our obligation. Ito ay trabaho natin. Hindi trabaho ng ate mo, hindi trabaho ng nanay mo, kahit ang nanay mo ay pastor, hindi niya kayang ingatan ng isipan mo. Ikaw ang mag-iingat ng iyong kaisipan. Ikaw, ako, tayo, ang pwede makapag-ingat ng ating isipan. Naunawaan po ba natin? No? No? So, kanya-kanya yan. No? So, dapat, kahit na ikaw ay bata pa, dapat iniingatan mo yung isip mo, no? At pwedeng piliin kung ano ang dapat pasukin natin sa isip natin. Kung paano tayo namimili ng ating damit sa araw-araw, kung ano dapat gusto natin kainin sa araw-araw, ganyan din natin piliin kung ano dapat natin papasukin sa isip natin. No? So, pwede natin piliin yung mga pinapanood nating pelikula, yung mga pinapanood natin sa ating Facebook, yung mga pinapanood nating video, no? Pwede nating piliin kung saan tayo pupunta, no? Sabi nga ng mga doktor, you are what you eat. At sabi ng mga psychologists, you are what you think. So, napakahalaga ng ating mga isipan at kinakailangan na proteksyonan natin ang ating isipan laban sa mga basura. Napakadaming mga basura sa mundong ito. Napakadaming mga bagay na pwedeng sumira ng ating mga isipan, no? At walang makakakontrol sa ating isipan higit sa atin. So, tayo ang may pangunahing obligasyon para ingatan ang ating mga isipan, no? Bakit isipan? Kasi ito ang target ng kaaway. Kaya nga, kung ano man yung ating pinapanood, kung ano man yung ating pinapakinggan, kung ano yung ating kung ano man yung mga bagay na ating ginagawa, yun ay ang ibig sabihin produkto ng mga bagay na ating inisip, no? Yun ay mga pagkain ng ating mga kaisipan, no? Kung ano yung kinakain mo, nagiging pagkain ng ating kaisipan at yun ang humuhubog sa atin, no? Kung ano yung pagkain natin, kung ano yung kinakain natin sa araw-araw, kung ano yung nilalaman ng ating isipan, yun ang umuhubog sa atin bilang tao. No? So, ano-ano po yung mga panghuli na po ito? Bibigay lang po ako ng isa. Siguro itutuloy na lang po natin. Ano po yung humuhubog sa kaisipan natin? No? Una, yung tinatawag na environment. Sino ba yung lagi mong kasama? Sino ba yung lagi mong kausap? Sino ba yung madalas mong madalas mong ginagawa pag wala kang magawa, no? Ito po ay mga humuhubog sa ating kaisipan, no? O ibig sabihin, sino ba yung lagi mong kasama? O nga, ba sabihin natin, iniisip ko hindi naman laging pamilya kasi nandun ka nga sa loob ng bahay pero hindi mo lagi kinakausap nanay mo. Hindi mo laging kausap ang magulang mo, sinong madalas mong kausap. Madalas mong kausap, mga kabarkada mo, no? Yung mga kabarkada mo yan ang pwedeng humubog ng iyong isipan, no?
Kaya nga mag-ingat tayo. Kung ano madalas mong ginagawa, minsan naman may mga magulang din naman na hindi maganda ang pinapakain sa kanilang mga anak, no? Pero hindi lahat ay galing sa magulang dahil may mga anak na hindi naman laging kausap ang mga magulang nila at hindi nakikinig sa kanilang mga magulang, no? Lalo na yung mga kabataan, no? Mas madalas na nagkukulong sa kwarto, mas madalas na iba ang kausap nila, ang madalas hawak nila ay mga ang kaharap nila ay television, kaharap nila ay kanilang computer, ang kanilang cellphone, no? So, yun ay pangunahin na humuhubog sa ating kaisipan, no? So, so be careful kung ano po yung tinatanggap natin, kahit na kanino pa yan nagmula, kahit po ang lagi mong kausap, maging maingat ka kung ang kausap mo ay kabarkada mo, kung alam mo na wala kang mapipigang mabuti sa kanila, kung alam mo wala kang matututunang maganda sa kanila, kung ang mga ideya nila at prinsipyo nila ay taliwas sa salita ng Diyos, taliwas sa kalooban ng Diyos, huwag ninyong tanggapin sa inyong isipan yung mga pilit na ilalagay nila sa inyong kaisipan. Dahil napaka-dangerous na tanggapin natin yung mga kaisipan na galing sa iba, no? Na madalas nating kausap, madalas nating kasama, no? Madalas nating mapanood, madalas nating makita. Yan ay mga bagay na pwedeng mag-contribute para hubugin kung sino tayo, no? Mag-ingat po tayo, no? Makinig tayo sa salita ng Diyos. Pinaka-the best ay ang salita ng Diyos. Pinaka-the best ay ang pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, pakikipag-usap sa Diyos. Ito ang isang paraan para maproteksyonan ng ating isipan sa lahat ng mga kamalian, sa lahat ng mga masama, sa lahat ng mga gawa ng kaaway. No? Sige po. Yun lang po, ipagpapatuloy po natin itong ating topic about how to protect our mind, no, against Satan's attack, no? So, antabayanan po ninyo sa mga susunod na araw, pwede po sa Friday dahil meron tayong revival night, no? So, iniimbitahan ko po lahat na pumunta sa ating church sa Friday at 7 o'clock, no? Revival night, baka doon ko po idugtong yung karugtong ng pag-aaral natin na ito sa Friday, 7 o'clock in the evening hanggang 8 ng gabi, 1 hour lang po yon o hanggang mga, kung sumobra man, mga 8:20, no? Meron po tayong revival night, magsimula po tayo ng maaga, pumunta po kayo bago mag 7 o'clock, no? At makinig po tayo sa ating mga live stream sa Friday, may revival night, no? At 7 o'clock in the evening, no? Tapos sa Sunday, may gawain pa rin po tayo, no? Yung mga hindi nakapakinig ng ating katruan last Sunday, 2 Sunday na po na ating pinag-aaralan about Romans 6, Romans 7, at nung Sunday ay Romans 8, subaybayan po ninyo, napakagandang aral. Din nyo makikilala kung sino talaga tayo bilang mga anak ng Panginoon, ng ating Diyos, no? So, manalangin na po tayo. Hallelujah. Praise God. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong mga salita. Salamat po dahil iniibig mo na kami maging malapit sa iyo. Iniibig mo, Panginoon, na kami lahat ay makakilala sa iyo ng lubusan, maintindihan at maunawaan ang plano mo at kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamalasakit sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na sampalatayanan namin ang iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, na piliin namin lagi, Panginoon, na ingatan ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon, upang huwag kaming mahulog sa mga bitag ng kaaway. Tulungan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, na laging intact,
na sumusunod sa iyo, sa iyong salita at sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami kung nasumpungan mo kami, Panginoon, sa nakaramang panahon, sa nakaramang araw, na hindi namin naitama ito, Panginoon. Pero ngayon, salamat sa iyong mga salita na nagturo sa amin ng sagana. At sa gabing ito, tulungan mo po na maingatan po namin ang lahat ng mga pumapasok sa aming mga isipan na huwag namin payagan, ang mga basura, ang mga kasalanan, kasamaan, mga bagay, Panginoon, na kabaligtaran na sinasabi sa Philippians 4 verse 8, tulungan mo po, Panginoon, na ito hindi namin tatanggapin, kundi, Panginoon, ingatan namin ang aming mga puso't isipan sa lahat ng ito, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kasiyahan, kagalakan, at higit sa lahat ay mapasa yung presensya magpakailanman. Salamat po sa iyong mga salita, salamat sa iyong mga aral, salamat sa iyong mga turo, at lagi namin iibigin ang iyong mga salita, Panginoon. At patuloy na ingatan sa aming mga puso ang iyong mga salita. Salamat po, Ama, pagpalain mo lahat ng nakinig, lahat ng mga may pangangailangan sa oras nito. Kayo po magkaloob sa kanila ng pangangailangan. Sila na may mga sakit at karamdaman, Lord, doobin mo na sila ay tumanggap ng kagalingan na nagmumula po sa iyo. Sila na may mga masuliranin, malalaking suliranin, patong-patong na suliranin. Lord, kapangyarihan ka sa lahat, kaya mo kami ingatan laban sa lahat ng ito, at tulungan mo magkaroon ng solusyon ang bawat problema ng aming mga kapatid kay Kristo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Gayun din po, Ama, dinidulog din namin po sa iyo, Panginoon, ang bawat mga kapatid, Panginoon, na may mga mabibigat na problema, tulungan mo po sila. May mga financial problem, may mga problema sa relationship, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa negosyo. Lord, you are the answer sa lahat ng aming pangangailangan. You are the answer, Jesus, sa lahat ng aming mga kailangan sa oras na ito. Kayo po mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan sa buhay nito. Tulungan mo na ibigin ka ng bawat isa. Tulungan mo na maging determinado ang bawat isa sa pagsunod sa iyo. Na huwag magpapetik-petik, Panginoon, kundi sa mga araw na ito ay lubusang kilalanin na kailangan ka talaga namin sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa iyo. Patuloy na turuan mo pa kami at patuloy na ituro mo pa sa amin ang mga bagay mo, ang kalooban mo, ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat na nakinig, basbasan mo sila at pagpalain. At ang mga makikinig pa, Lord, i-bless mo po at pagpalain ang bawat isa maging ang aming sambahayan. Lahat ng aming tinatangkilik at lahat ng aming trabaho, negosyo ay pagpapalain mo. Salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Amen po. God bless po. Ingatan po tayo ng Panginoon, no? So, sa Friday, huwag po kayong mawala. May gawain po tayo sa church sa ganap na alas 7 ng gabi. At sa Saturday, meron tayong prayer and fasting sa lahat ng mga workers, sa lahat ng mga leaders at mga music team. Meron po tayong prayer and fasting, no? Huwag po kayong mawala. Pumunta po kayo. Kailangan po natin yon para yun pa isang paraan para matanggal, mawasak, ma-push down ang mga stronghold sa ating mga buhay. Magpatuloy po tayo na magpagamit sa Diyos, maglingkod po sa Panginoon, no? Sa lahat ng mga nanood sa live stream, salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At i-share po ninyo ito, no? I-share po natin at sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, Christian man o hindi, no? Lahat ng mga ating mga past messages, past sermon, i-share po natin sa iba. Kailangan po nila ang salita ng Diyos. Kailangan po ng marami
lahat ng tao sa mundong ito ang salita ng Diyos. Kung gagawin po natin ang ating trabaho, na mag-share para maraming makarinig ng salita ng Diyos, nasa kanila na po yan kung tatanggapin nila o hindi. Ang pinakamahalaga, nagagawa natin i-share sa mga tao ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kung hindi man kayo nagagamit sa pag-share ng salita ng Diyos, magpagamit po kayo para inyong ipadala sa inyong mga kaibigan, kakilala, ang ating mga live stream na ito magiging mga dating live stream natin. Yun lang po. Bye-bye po. God bless po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at ingatan po tayo ng ating Diyos. So sa Friday, magkita-kita tayo. Maging sa Sunday, no? Magkita-kita po tayo sa church. God bless everyone. We love you with the love of the Lord. Bye-bye.